Merong isang panganib na baka ngayon nagtatago sa loob mismo ng katawan natin. Isang kalaban na sobrang tahimik, hindi mo mararamdaman hanggang sa huli na pala ang lahat. Ngayon, bubuksan natin ang mga sikreto niya. Isipin mo to ha, yung mga simpleng sakit na nararamdaman mo, yung parang sakit lang nandyan, o sakit ng likod, o yung feeling na pagod ka lang palagi. Paano kung hindi lang pala yun? What if yun na pala yung sigaw ng katawan mo na nagsasabing, "Hoy, may malaking problema." At ito ang reality check. Sa bawat 100 tao na madadiagnose ng pancreatic cancer, 11 lang, just 11% ang nabubuhay ng 5 taon. It's a silent disease na mas marami pang namamatay dito kaysa sa breast cancer. Pero bakit? Parang ang konting nakakaalam, di ba? Kaya naman, sobrang importante na pakinggan natin ang mga senyales. Okay, so simulan natin sa mga ulang clues. Ito yung mga babalang madalas nating hindi napapansin. Mga babalang makikita natin sa kulay at sa mga pamamaga sa katawan. Silipin mo yung kulay ng ihi mo. Kung napapansin mong naging dark yellow na siya o parang kulay brown, halos parang soft drinks, kahit na sapat naman yung iniinom mong tubig, well, yan pwedeng sign ng jaundice. Nangyayari yan pag yung tumor, binabarahan na niya yung bile ducts at yung katawan mo. Sinusubukang ilabas yung sobrang bilirubin sa ihi. Huwag mo itong basta-basta babaliwalain. At ito pa, yung pagbara sa bile duct pwede ring mag-cause ng pamamaga ng atay o gallbladder. Minsan nga, baka makapapamo pa yan na parang matigas na bukol, diyan sa ilalim ng kanang tadyang mo. Isa yung physical sign na okay, may blockage sa loob. Ngayon, punta naman tayo sa second set of clues, yung mga sakit na parang misteryoso. Hindi mo ma-explain kung bakit. Ito yung mga discomfort na pabalik-balik, pero dahil walang malinaw na dahilan, madalas tinataboy lang natin sa isip. Nakakaramdam ka ba ng parang a dull ache pero andyan palagi sa may itaas na bahagi ng tiyan mo? Tapos yung sakit na to parang gumagapang papunta sa likod mo. At napapansin mo ba na lumalala to after mong kumain o pag nakahiga ka? You see, habang lumalaki kasi yung tumor, naiipit niya yung mga ugat at organ sa paligid. At yan ang nagiging sanin ng sakit. Pansinin din natin yung bloating, pero hindi yung ordinaryong paglaki ng tiyan ha. Ito yung tipo na kahit ilang subo pa lang yung nakakain mo, ang feeling mo busog na busog ka na agad. Ito yung bloating na persistent, hindi nawawala. Yung madalas nating sinasabi na, dahil lang ito sa kinain ko, pero baka may mas malalim na dahilan. So for our third part, pag-usapan natin yung mga sintomas na ramdam na ng buong katawan mo. Hindi na siya nakafocus sa isang area lang, kundi sa mga senyales na naapektuhan na ng buong sistema mo. Pinagsama-sama na dito ang iba't ibang senyales. For example, ang pancreatic cancer pwede siyang mag-cause ng pagmumuo ng dugo, yung tinatawag na deep vein thrombosis, lalo na sa binti. Minsan, may kasama pang pabalik-balik na lemnat, o di kaya yung sobrang pagod na kahit anong pahinga mo parang lowbat ka pa rin. At syempre, yung iba pang digestive issues. At ito yung part na nagbibigay ng pag-asa. May isang pag-aaral from Johns Hopkins na nagsasabing kapag pinagsama-sama ang 3 o higit pang mga sintomas na ito, tumataas ang chance ng early detection by 68%. Hindi mo kailangang maramdaman lahat. Ang kombinasyon lang ng ilan, sapat na yon para maging babala. Kaya naman, dito sa huling bahagi natin, ito ang tatandaan natin. Ang purpose ng paliwanag na ito ay hindi para manakot, kundi para magbigay ng kaalaman. So kung may naranasan ka sa mga nabanggit natin at tuloy-tuloy siya, ang pinakaimportanteng hakbang talaga ay ang kumonsulta sa doktor mo. Agad, sila lang kasi ang makakapagsabi kung ano ba talaga ang totoong nangyayari sa katawan mo. Thank you for watching Carl Preza. Don't forget to like, share, and subscribe for more practical health tips. Stay informed, stay healthy.